So ayan sir, pagka naka-login ka na, click mo lang dito sa profile picture mo tapos my GPT, then create GPT. So yung mga ginawa mong GPT nandiyan na yan, okay nandito sa side. So create GPT, tapos halimbawa, yung gagawin natin yung sa criminal law. So pwede mo sabihin RPC RPC to expert. Yan, ikaw bahala mag-isip ng ng related na name. Sabihin mo lang na halimbawa ah, as a professional lawyer. Tapos sabihin mo lang na um, I will give you my source. Yan. Let's say, hindi ka magsisimula. Okay, tapos pwede mo nang i-upload yung yung sources mo. So, hanapin mo lang yung file mo. Wait lang. So, ito nilagay ko yung revised penal code. Minsan magsasuggest na siya ng name, lalabas dito. Pero, pag hindi lumabas, sabihin mo, para bigyan ka ng name. Ayan, so nandito na yung name niya. Tapos yung profile pic din. Yan, pwede mo ituloy lahat ng mga lahat ng mga gusto mong ipagawa dito sa Ask Anything. Halimbawa, yung previous na ginawa ko, ah, nandito na siya, naka-program na siya dito. Yan. So makikita mo diyan na pwede siyang kumuha sa sa online, tapos Philippine law lang. Yan, ikaw na magsasabi lahat yan. Ano lang yan, galing sa conversation. Tapos nandito rin yung alak format kapag tinanong siya ng bar exam. Saka yung, siyempre nag-ano tayo, di ba? Case brief, yung case analysis. So ipoprogram mo lang siya kung ano yung gusto mong ano yung gusto mong flow. Yan. Pagka kontento ka na sa sa nilagay mo, pwede mo naman kasi siyang balikan eh. Pagka inedit GPT mo, kung hindi ka kontento dun sa sa binibigay niyang mga sagot. Tapos pag okay na, click mo lang tong tong create. Yan. So, ipipili mo lang tong anyone with with the link. Tapos i-click mo lang yung save. Yan, pag na-save na, pwede mo nang gamitin yan. Yan. Tapos pwede ka nang magtanong. Yan, pwede ka nang mag-type ng tanong diyan. Halimbawa, ito yung ginawa ko. So, pag tinype yung article 115, bibigay na siya ng ng information. Yan. So, pinogram ko kasi nalalabas yung yung full text. Pwede mo dun sa GPT i-configure yung paglabas ng full text. Dito sa conversation, pwede rin. Pwede mo rin siyang itayin kapag hindi ka kontento. So, bibigay niya na yan. So, yung sa akin kasi, yung format natin dito, di ba, kailangan natin ng
case digest. Tapos kailangan natin ng ng elements. So pwede mo nang itanong 'yun diyan. Tapos pwede ka ring mag-format ng, kasi ako visual learner eh. Pwedeng naka-table yung sagot. Sasabihin mo na naka-table. Ganun lang. Tapos yun nga, pwede mong i-connect dun sa kung anong particular na halimbawa connection niya sa civil law o whatever. Pwede niyang ibigay sa iyo. So ayan, tapos pwede naman siyang magtatanong siya kung gusto mong gawin niya, sabihin mo lang yes please, gagawin niya na yung susunod diyan para tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung information na makukuha mo kung nagre-review ka. Yung ganun lang.